Hey mga bros, ito na nga yung isa sa mga kukunin ng SMB na import na lang ang Governors Cup 2025. Ito, pwede ito, Jabari Bird. Yes, ito yung dating import ng Magnolia Hotshots . Alam ko na, balita na rin natin ito. Pero ito kasi mga kabrods, tapos ng rookie draft 2025. Ay, malakas din yung nakuha ng SMB . Ang alam ko si Chris Miller lang yung papapirmahin nila dyan, yung 6'2" point guard na Phil-Am na yun. Pero ito pong si Jabari Bird, yes, ito ay kasalukuyan naglalaro sa Taipei Fubon Braves. Yes, dito sa Taiwan. Pero ito mga kabrods, malakas. Ito pong si Jabari Bird, kung alam nyo lang at yung highlights na ito sa Magnolia dati, napaka-athletic na player, napakasipag, veterano ka na ako maglaro, grabe yung depensa mga kabrods, grabe rin yung opensa na ito. Talagang yung Magnolia lang ang hindi lang masyadong nakaangat nun dahil yung mga local players na ito hindi naman tinutulungan si Jabari Bird. Pero ito nga, MBL champion ito, napa-champion niya pala. Ito pong Taipei Fubon Braves and siya pa yung tinanghal na MBL Finals MVP. Kumbaga yung last year na Jabari Bird ay ibang-iba na ngayon mga bros dahil ito, champion dito sa Taiwan. Finals MVP pa siya dito sa Taipei Fubon Braves. So iba na yung confidence level nito dahil galing kampyonato sa Taiwan. Kaya dito naman sa Pinas, gusto niyang bumalik ulit at ito, ang SMB naman ang gustong kumuha dito. So, malaking bagay ito para sa kanila at 31 years old lang. Napaka-prime na taon na ito ni Jabari Bird. Kaya kung ako sa SMB, kaysa naman kung sino-sino na naman yung kukunin nila, yung wala masyadong pangalan, dito ka na kay Jabari Bird. Subok na, nag-champion na sa Taiwan, and ito mga broad, shooting guard pa. Yes, one of the best shooter na ito na import dito sa Magnolia Hotshots mga kabrods. Kaya magandang pick ito para sa SMB na maging import nila ngayon paparating na Governors Cup 2025 dahil pasok na pasok rin naman yung height nito na 6'6" mga kabrods na ito pong si Jabari Bird. Kaya komento mo lang, open mo dito mga bros, Jabari Bird to SMB. So hindi lang naman si Bird, maski ito pong si Cedric Bearfield. Yes, yung 6'2" point guard or 6'1" point guard naman ng Blackwater Bossing. Yes, alam ko marami na tayo ng mga reports and rumors dito kay Cedric Bearfield na ito ay kaya siya matitrade na ito, matitrade ng MVP or SMCD management mga kabrods. Pero ito, hindi pa nga yun natutuloy dahil ito nga pong Blackwater parang ayaw nila at gusto nilang tumanggap pa ng mga best offer dito sa kanilang kupunan. Kaya ito mga kabrods, gusto nga offeran ito ng SMB na kunin ito pong si Cedric Bearfield. Baka nga daw mga kabrods, baka nga daw na ayon sa mga reports and rumors natin, ito pong rookie na kinuha nila na si Chris Miller, baka ito yung gagawing trade asset ng SMB para makuha ito pong si Cedric Bearfield. Ito po kasi si Cedric Bearfield, subok na. One of the best scorer ito ng Blackwater Bossing, and grabe rin naman kasi talagang uma-average ito ng mga import na numbers dito sa Blackwater Bossing every season, every conference mga kabrods. Kaya hindi nga nila mabitaw-bitawan dahil kung walang Cedric Bearfield, baka nga hindi na nananalo ang Blackwater kada season dahil siya lang din naman yung isa sa mga parang import nila dito. Kaya kung makuha ito ng SMB, siguro nga lista mo na yung kampyonato. Hindi naman kampyonato, playoffs mga kabrod. Lista mo na yung playoffs sa Governors Cup 2025. Alam din naman natin ang SMB, focus na ito sa laro, focus na ulit sa Grand Slam bid dahil yun, sinimulan na nila yung pagkapanalo nila last season sa All Filipino Cup against TNT. Kaya nga ito pong Governors Cup naman ang kanilang focus, kaya ito mas gugustuhin nilang kunin ito pong si Cedric Bearfield dahil ito nga mas malakas ang pwersa nila kapag nandun siya. Yes, scorer to, best scorer. Kaya kung mga broads, Jabari Bird yung import nila, tapos Cedric Bearfield ang additional local player ng SMB. Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga broads, ewan ko na lang kung hindi pa lalakas ang SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Robert Bolick. Yes, etong si Berto na nasa NLEX Road Warriors. Yes mga kabrods, may mga reports and rumors nga rin ito na parang gustong sumunod sa Japan dahil ang dami ng ating mga reports and rumors na mga players dito sa PBA na nagsipuntaan na sa Japan. William Navarro, Jamie Malonzo, susunod na yung Lucero, tapos ito pa Robert Bolick. Yes, pero mga kabrods, di nyo ba alam na nakabang barangay na San Miguel kay Berto? Yes, alam din naman natin na talagang milyones kada buwan yung offer sa Japan, pero ang Hinebra hindi na naman ito
magpapatalo. Alam din naman natin ng Ginebra, isa sa mga mayaman na koponan dito sa PBA dahil sila rin naman yung isa sa mga may mayamang owner na katulad ni Boss RSA. Kaya nga ito, maganda ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung offeran nila ng malaki si Robert Bolick ay worth it naman kaysa nga daw offeran ng malaki yung Mikey Williams. Ito kasing si Robert Bolick mga kabrods, kung offeran mo ito ng malaki, tsak talaga na pupunta dito sa koponan ng Ginebra. At hindi lang yan, dahil si Berto ay talagang naka-lock in. Ibig sabihin ng lock in mga kabrods, talaga naka-focus sa laro, seryoso na sa laro, game mode na, serious mode na every season sa NLEX Road Warriors. Pero ano nangyayari sa NLEX? Hindi naman nakakausad ulit. Dahil ito pong NLEX mga kabrods, talagang masela na ito manalo, masela na mag-champion talaga. Dahil itong ang NLEX hindi naman ito binibigyan ng importance ni Boss MVP na bigyan ng maayos na lineup. Kaya si Berto, pagod na talaga dito mga kabrods. Kaya imbis na magpakapagod, imbis na kada season, kada game na pagod, exhausted dito, why not makipag sanib pwersa sa Barangay Ginebra San Miguel? Yan din naman yung gusto ni Robert Bolick, may katulong siya. Kaya nga dito sa Ginebra, alam natin na talagang isa ito sa mga star player ng NLEX. Pero sa Ginebra, magbabago yung laro na ito. Pwede maging role player, pwede maging ISO player. Depende sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Pero itong si Robert Bolick, kung makuha ng Ginebra, ang laking tulong na ito mga bros. Scoring pa lang, ilista mo na kay Robert Bolick. Tapos pagdating naman sa gameplay, yes, siya rin naman yung mga gumagawa rin minsan sa NLEX Road Warriors ng play. Kung mapapansin nyo, matalinong player talaga ito pong si Robert Bolick, and skilled scorer. Yes mga kabrods, kumbaga kung i-score ito, talagang i-score ito pong si Robert Bolick. Yan nakagandahan sa kanya. Hindi katulad ng mga ibang players dito sa local natin sa PBA na kapag inaiso mo, ay may tendency at may chance na hindi papasok. Ito pong si Berto kasi, malaki yung chance na pumapasok yung tira nito mga kabrods. Kaya nga ito yung laging napapasama sa All-Star game dahil talagang siya rin naman yung nagpapaangat sa kanyang koponan. Kaya nga para sa Barangay Ginebra San Miguel, na alam kong matagal na rumors and reports na ito since 2022 pa to mga kabrods, na gusto nilang kunin si Bolick or 2020 pa nga pero hindi lang natutuloy. Pero ito, mukhang itutuloy na talaga mga kabrods sa Barangay Ginebra San Miguel. Alam din naman natin, nakaka-draft lang natin ngayon 2025 na kumuha sila ng mga Sunny Steel, Barasi, Abis mga kabrods. So malalakas din naman ng mga rookies na yun, pero kulang pa nga daw sa persa ng scoring para sa Ginebra. Kaya ito, gusto na lang kunin si Robert Bolick. Tignan na lang kung ang ganda ng kombinasyon na yan. Scotty x Bolick x Abarientos, tapos meron ka pang mga rookies dyan na pinasok ng Ginebra, tapos may mga scorer ka pa dyan na katulad ni Holt. So pwede mga kabrods para sa Barangay Ginebra San Miguel, dagdag persa para sa kanila. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, tingin nyo ba worth it kung makuha ng Barangay Ginebra ito pong si Robert Bolick? Kaya komento mo lang, apo nyo ba dito mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.